Sa bayan ng Inaon, Bulacan, may magkasintahang sina Luwalhati Isguera at Paulo Padilla, kung saan ito ay lihim lamang nilang dalawa, pagkat si Luwalhati ay isang mahirap na babae lamang at tiyak na di ito magugustuhan ng pamilya ni Paulo na pinakamayaman sa kanilang lugar. Isang negosyante ang pamilya ni Paulo na nagmamay-ari ng isang malaking pawn shop sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, kaya naman minabuti nilang ilihim ang kanilang pag-iibigan, pagkat kung sakaling malaman ito ng pamilya ni Paulo ay baka isang ginto lamang ang kapalit nito para paghiwalayin sila. Bagamat ginto ang pag-iibigan nila Paulo at Luwalhati dahil sa gininto ang puso ni Paulo na kahit pa ito ay sobrang yaman at ito ay sobrang bait, matipuno at gwapong lalaki, marami ang nagkakagusto kay Paulo, ngunit si Luwalhati lang ang iniibig nito. Si Luwalhati ay isang simpleng babae, mahiyain at matulungin na anak. May kapatid ito na si Victoria, isang babaeng ambisyosa at madalas ipahamak si Luwalhati sa kanyang ina at ama. In short, inggitera, maldita at ayaw papatalo sa lahat ng bagay maging sa pag-ibig nito kay Paulo. Sa edad na 11, nangyari ang hindi inaasahan. Nabuntis ni Paulo si Luwalhati at dito nagpasya na si Paulo na sabihin na ito sa kanyang mga magulang. Isinama ni Paulo sa mansyon si Luwalhati upang ipakilala ito sa kanyang mga magulang at sabihin ang ugnayan nilang dalawa. Takot ang nararamdaman ni Luwalhati ng mga sandaling iyon. Gusto niyang umalis at magpakalayo na lamang dahil baka ito ay makarinig ng hindi magandang salita sa magulang ni Paulo. Sa pagkainan, habang kumakain ng pamilya Padilla, inopen na ni Paulo ang tungkol sa kanila ni Luwalhati. Laking gulat ni Luwalhati na hindi nagalit ang mga magulang ni Paulo. Binati pa ito at tuwang-tuwa na malaman na magkakapuna ito. Sinabi ni Don Felix, ama ni Paulo, na sa wakas anak, magkakaapo na rin ako sa iyo. Akala ko ay hindi mo na ako mabibigyan ng apo, pagkat hindi ko nakikita na may babae kang dinadala sa bahay natin. Yung pala'y, matulis ka pa pala sa akin. Sabay tawa nito. Dad, paumanhin kung di ko ito agad sinabi sa iyo. Natatakot lamang ako na baka ayaw mo na magkaroon ako ng kasintahan, dahil alam mo naman na ang negosyo ang priority ng pamilyang ito. Wika ni Paulo. Anak, 25 ka na. At isa pa, wala naman akong sinabi sa iyo na hindi ka mag-asawa. Ang gusto ko lang ay mapanatiling maayos ang ating negosyo upang mas marami tayong matulungan. Tama ang daddy mo, Paulo. Wika naman ng ina na si Susan. Maiba tayo, kailan ang kasal? Hindi pwede na hindi kayo ikakasal. Anak, asakusihin mo na agad ang lahat at gusto ko din makilala ang pamilya ni... Ano nga ihang pangalan mo? Luwalhati po. Luwalhati, kay gandang pangalan. Bagay na bagay sa iyo. Lumipas ang ilang buwan matapos na ikasal sina Luwalhati at Paulo, sa mansyon tumira ang mag-asawa at naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Madalas pasulubungan ni Paulo mula sa trabaho ang kanyang misis ng mga paborito nitong pagkain at sabik na rin sa pagsilang ng kanilang unang anak. 7 buwan na ang tiyan ni Luwalhati. Isang araw, kinausap nito ang kanyang baby sa kanyang tiyan. Sinabi nito na sa kanyang paglabas ay ibibigay niya ang lahat-lahat ng pagmamahal bilang isang ina. Hindi niya hahayaan na ito ay mahirapan at malayo sa kanya. Bigla namang dumating si Paulo na may dalang mga damit pambata dahil alam na niya kung ano ang magiging anak nila. Ito ay isang batang babae at napagpasyahan nila na ang kanilang ipapangalan dito ay Angela, pagkat siya raw ay isang anghel na hulog ng langit. Tumating ang araw ng mga anak na si Luwalhati. Agara naman itong dinala sa ospital ni Paulo at sa wakas na ilabas ni Luwalhati ng ito ng normal. Napakaganda ng bata, tulad ng isang anghel. 3 araw na malagi ang mag-ina sa ospital upang ito ay sapat na makapagpahinga at ang araw na sila ay lalabas na ng ospital may hindi magandang nangyari dahil ang anak ni Luwalhati ay nawawala sa nursery room. Hindi nila alam kung sino ang kumuha nito at sino ang may gawa. Nagwala si Luwalhati at Paulo at sinabi nito na ilabas nila ang kanilang anak. Pinakalma naman ni Don Felix at Susan sina Paulo at Luwalhati. Sino ang kumuha sa anak ni Luwalhati at Paulo? Ano ang motibo nito kung bakit niya ito ginawa? Yan ang ating aabangan sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na aking i-upload. See you kaserye!